So, hello mga manay! Welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. And for today's video, tara samahan niyo ako dahil magluluto naman tayo ng pambaon sa gala. So, kung mahilig kayo mag-outing kasi mahaba-haba pa yung bakasyon ng mga anak natin, isa to sa pwede kong i-recommend sa inyo at talaga namang mapapa-only rice ka dito. So, meron tayo ditong bangus na, boneless bangus na. So, itong aking gagamitin pala ay yung may timpla na. So, binili ko to sa supermarket or pwede rin naman kayo magpa-boneless sa palengke. Tapos, kayo na lang din yung magtimpla. So, masarap yan pambaon, pampulutan. Kaya naman kung may barkada ka o mister na nagre-request ng kakaibang luto sa bangus, itry mo na to. Kaya naman, tara, umpisahan na natin. So, bago nga pala tayo mag-umpisa, magpapainit ako ng ating kawali. So, dito na ako magpiprito kasi pinagprituhan lang naman to ng baboy kanina. So, maglalagay ako ng oil. Buksan natin yung kalan. Bali, lulutuin ko muna to or ipapry muna natin tong bangus. Ayan. So, maganda talaga kasi may part ng taba-taba. Ito yung masarap sa lulutuin natin. Then, syempre, hindi mawawala yung ating mga sangkap na kailangan. Simple lang mga kailangan natin dito. Meron tayong kamatis. Meron din tayong siling labuyo, sibuyas, at red bell pepper. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang garlic. Pakita ko sa inyo kasi nag-i-stack nga ako, di ba? So, ayan. Pang maramihang garlic kasi nga gagawa tayo ng chili garlic bangus. Sounds nakakagutom talaga. Doon pa lang sa pangalan talagang pangmalakasan na. Then, once na mainit na yung ating kawali, so pwede na tayo maglagay ng ating bangus. Matalamsik lang lamang to, no? Ganito lang yung cut ko sa kanya or pwede kayong mag-cut ng malalaki, depende sa gusto ninyo. So, bali, 4 muna yung ilalagay ko para hindi sila siksikan sa ating pan. Takpan ko lang kasi tumatalsik talaga. Ngayon, check na ulit natin. So, madali lang to ha, hindi kailangan patagalin yung pagluluto. Mga 2 minutes lang. Pwede nyo na yan, baligtarin. Ganyan lang. So, ginagawa natin yung pagprito kasi para hindi siya madurog mamaya. Gamit lang talaga kayo ng panangga. Then, lutuin ulit natin ng mga 2 minutes. Ang bango na. So, okay na to. Pwede na natin hanguin. Dahan-dahan lang talaga sa pagtanggal. Para maiwasan din na madurog yung taba. Yan o. Importante yung taba na yan. Dahan-dahan natin silang ahunin sa init ng ating pan. Ayan. Then, prito pa tayo ng natitira pa natin kasi may 4 pa tayo dito. Ganon ulit. Prito lang natin. Then, takpan. Okay, baligtarin na ulit natin. Tumatalsik lang talaga. Ito yung mga ayaw ng iba magluto ng bangus dahil nga nananakit kapag piniprito. Okay, pwede na natin tong hanguin. Patayin ko na yung apoy para maiwasan pa yung pagtalsik. So, isa din yung technique para hindi siya tatalsik kapag magtatanggal kayo, patayin niyo yung kalan. Ayan o, kita ba? Kita ba yung ganda ng pagkakaluto natin? So, eto, pwede nyo talaga itong pampulutan, pambaon, kasi tumatagal itong ating gagawin. Matagal talaga siya, pwede nyo i-stock. Next natin, kuha tayo ng isang lagayan natin ulit or isang pan na paglulutuan natin. Okay, magpainit ulit tayo ng ating pan. So, once na mainit na yung ating pan, maglalagay tayo ng oil. So, para tayong gumagawa or nagluluto ng chili garlic oil. So, kailangan marami-rami yung oil natin. Mas mainam, gamitin nyo canola oil. Or, kasi yung canola oil, kahit ilagay nyo sa
chiller, yung inyong stock, hindi siya matutulog. Yun lang ang kagandahan nun. So, once na mainit na to, maglalagay tayo ng maraming bawang kasi nga, chili garlic oil to. So, isang katerbang bawang para masarap. Mga half cup ng bawang yung inyong igigisa. Then, hinaan yung apoy para hindi siya masunog at maiwasan na pumait. Then, habang ginigisa natin to, ilalagay na rin natin yung iba paang sangkap. Kasi iniwasan natin na masunog yung bawang. Maglalagay na tayo ng ating siling labuyo. Then, yung sibuyas natin at kamatis. So, yung kamatis, kailangan natin yan siyang madurog sa pagkakaluto. So, kung gusto niya pa ng maanghang na maanghang, magdagdag pa kayo ng labuyo. Kasi yung iba gusto talaga maanghang na maanghang, di dagdagan lang. Then, lutuin lang natin to ng maigi. So, ginagawa natin yung ganong procedure para po maiwasan na amagin yung inyong bawang. Lalo na kung i-stock nyo to. Kasi pwedeng siyang ilagay sa garapon, sa jar, mga ganon. Ilagay nyo sa chiller ninyo. Then, pag nagugutom na kayo, pwede nyo reheat sa microwave. Gisa-gisa lang natin yan. Maglalagay din tayo dito mamaya ng pampalasa. So, lutuin lang natin ng maigi. Then, durug-durugin nyo rin yung kamatis kapag tingin nyo malambot na or talagang nalamog na siya ng init. So, yan. Once na okay na, maglalagay tayo ng paminta. Half teaspoon. Then, itong tira natin na red bell pepper, mix ko muna para hindi masunog. At maglalagay din ako ng oyster sauce. Sa oyster sauce, mga 1 1/2 tablespoon or depende yan sa timpla na nais ninyo. So, hindi na ako maglalagay ng mga kung ano-ano pa mga pampalasa dahil nga yung ginamit ko or yung ilalagay natin dito na bangus ay may timpla na. Yung nabibili sa supermarket mga manay, di ba may ganon? Yung nakapack, tapos meron na siyang mga timpla. Meron din naman nabibili na walang timpla, pwede rin yon. Kayo na lang po yung magtimpla. So, eto kasi, nabili ko is may timpla na, kaya hindi na ako maglalagay pa ng mga kung ano-ano kasi baka umalat naman siya. So, once okay na to, pwede na natin ilagay yung bangus. So, ganun lang kadali. Lagyan natin yan yung bangus na niluto natin. At eto na. Meron na tayong chili garlic bangus. So, ready pang baon, pang stock ninyo. Pwedeng pampulutan or kung nag-outing kayo, bagay na bagay ito. Nalagyan nyo lang ng ganyan. Patay na natin yung apoy. At kung napapansin nyo, marami siyang oil, no? So, normal yan para yun nga, maiwasan na siya ay mag-amag. At nakakatulong din yan para tumagal pa yung ating ulam. So, mas mainam gamitin nyo is canola oil or bahala naman kung ano gusto nyo. Pwede rin naman ang yung olive oil, pwede rin po yun. Mas mahal nga lang. So, bali ganito yung ginagawa ko kapag niluto ko siya. Kasi on the go, pwede na namin dalhin sa biyahe. Tapos, kakain na lang kapag meron kaming pwedeng pagtambayan. So, isang masarap na ulam tapos matipid pa kasi nga may palo siya ng anghang. Then, ang kagandahan din nito is pwede nyo ring ilagay sa freezer at i-preheat nyo lamang po kapag gusto nyo nang kainin. So, matagal ang buhay nito lalo na kapag nilalagay sa freezer o sa chiller mga manay. Kaya naman itry nyo to kung nawawalan na kayo ng mga idea na luto sa bangus at I'm sure na magugustuhan din po ng inyong pamilya to.